Yes, Manila Mayor na ulit si Mayor Isko natin. No, landslide ang laban. U-turn tayo dito. Yung ipapakita ko sa inyo dito guys, ilang buwan na or taon nang ginagawa to. Araw-araw nakaka-apekto to sa mga taong dumadaan dito, pumapasok, mamamasyal, pamilya o single. 24/7 for how many years? Nakasarado yan, one lane lang ang gumagana. So nagpapanalap, naiembudo yung mga dumadaan na sasakyan dito. Ayan oh. Oh. See? Oh. Tagpi-tagpi ulit. I think kagabi lang or neto lang week na to tinanggal yung mga barriers dito. Tagpi-tagpi yan guys. Sabi nga dun sa post ko, durog na yung motor ko kadadaan ko dyan. What is up guys? Very good afternoon. Yan, good afternoon kasi alas 12 na. Good afternoon para sa lahat ng bumoto at umaasang manalo si Manila Mayor Isko Moreno. Yes, Manila Mayor na ulit si Mayor Isko natin. No, landslide ang laban. Ang boto ay ang kalaban 147 something. And ang sumunod naman sa kanya, second place 167k something ang boto. At ang kay Manila Mayor Isko natin 530,000 votes. Grabe guys. Ngayon, as to what Manila Mayor Isko Moreno says sa mga interview niya, ang unang gagawin niya ay linisin ang Maynila. Ngayon, bila ka J-channel nyo at nagbabalik dito sa vlog natin sa Maynila, iikutin natin ang Maynila. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga nababoy, napabayaan, okay, at bumalik sa dating itsura dito sa Maynila noong hindi na si Mayor Isko ang namumuno. Alright, the first problem na pupuntahan natin dito sa Maynila is itong Arpapa going to Hermosa. Ayan, the gateway of Valenzuela, Caloocan, Quezon City going in dito sa Manila. Okay? Ibig sabihin nun, if galing ka sa Valenzuela, galing ka sa Caloocan, Malabon, Quezon City, bago ka makapunta dito sa Maynila, dadaanan mo to. It is a borderline, no? Border dito, Manila, going out. Papakita ko sa inyo guys kung itong araw-araw na dinadaanan namin dito. Hermosa. Kahapon guys, ang aga kong gumising para bumoto. Siyempre, binoto natin si Mayor Isko natin. At sabi nga ng mga tao, no, nagpo-post ako sa Facebook page natin guys, sa mga tao dito sa YouTube na mga nanonood sa akin dito. Meron tayong Facebook page, meron din tayong TikTok. Ang sabi nga doon, ang kalaban ni Mayor Isko ay literal na tinulonggas ng mga taga-Tondo. Kinuha lang yung spam, kinuha lang yung mga bigas, kinuha lang yung mga 1,000. But the end of the day guys, pinatunayan lang talaga ng mga taga-Tondo yung mga, alam nyo na, mga boto nila, di ba? Let's say na pinakisamahan na lang talaga nila yung mga nangangampanya dito sa Maynila. Alright, Arpapa, U-turn tayo dito. Yung ipapakita ko sa inyo dito guys, Maynilad to. I don't know, correct me if I'm wrong guys, if tama akong Maynilad ba to ha, pero Maynilad to. Grabe guys, ilang buwan na or taon nang ginagawa to. Araw-araw nakaka-apekto to sa mga taong dumadaan dito, pumapasok, mamamasyal, pamilya o single. Ito guys oh, ngayon lang tinanggal to. Buti naman. Ayan, nakasarado to guys, 24/7 for how many years? Nakasarado yan, one lane lang ang gumagana. So nagpapanalap, naiembudo yung mga dumadaan na sasakyan dito. And ngayon, ewan ko kung kahapon pa tinanggal to, pero nandiyan pa rin yung truck nila, may ginagawa pa rin sila. And still, one lane pa din na nadadaanan. Oh my god. Isa to ha, isa to. Tignan nyo, di ba? Masyadong mataas yan para daanan ng pangkaraniwang sasakyan. That's the number one. Biruin nyo, yung mga taga Caloocan, Valenzuela, Quezon City, dadaan dito na nakasasakyan after having 3 lanes. No, pagdating dito, maeembudo siya into 1 lane. Grabe ang traffic. Hindi na natapos to guys. Believe me, sa mga taga Maynila dyan, comment kayo kung isa kayo sa mga napeperwisyo netong daanan na to. Luckily, ngayon, okay na siya. Somehow, no? Somehow, okay na siya. Compare sa netong mga nagdaan linggo lang or last week lang, let's say last week, nakasarado pa yan. O, ayan, o. Oh. See? Okay, tapos na tayo, Arpapa. Tingnan natin guys, baka kasi may bago ng ano,
bago ng mayor, tapos na yung term ng previous mayor natin dito, pinatanggal na nila lahat ng mga projects nila or so whatever dito. Andar ka lang ng konti dito, payapa dito eh. Malubak ka lang, hindi na naayos yung daanan dito. Yan oh, grabe. Okay, Hermosa. Tingnan nyo yung sahig dito guys. Tingnan nyo yung sahig dito sa Hermosa. Oh, tagpi-tagpi ulit. I think kagabi lang or neto lang week na to tinanggal yung mga barriers dito. Tagpi-tagpi yan guys. Sabi nga dun sa post ko, durog na yung motor ko kadadaan ko dyan. Every night dati, netong hindi totally dati, last week lang. Every night guys, grabe, makikita mo sila dyan, nagwe-welding ng mga bakal na yan, mga sheet plates na yan. Dito sa sahig, ang lakas makasira ng gulong. Sana, eto, pinagawa ni Mayor to eh. Itong, ano ba dito, footbridge natin dito, pinaliwanag niya yan. Nilagyan niya ng ilaw. For us na mga taga-Tondo, magkaroon naman ng maganda at maliwanag na daanan dito. Pero dito, ito, first concern at problem na ilalapit natin kay Mayor Isko, pati na rin sa mga kapitbahay ko dito, sa mga taga-Tondo, taga-Hermosa, taga-Tambunting. Alam ko dinadaanan nyo to araw-araw. Sana makita ni Mayor to or one of his team. Sana ma-actionan. Diba, ilang taon to, ilang buwan hindi na natapos. Okay, lunchtime. Dito naman tayo. Bigyan ko kayo ng isang pasada before totally or officially mamuno ulit si Mayor Isko natin. Tingnan natin yung before and after or yung transition, no, ng mga lugar dito ulit sa Maynila from previous to current, no. Blumentritt Market. Papunta tayo Blumentritt Market to 12:45 PM. Isa to sa mga tinutukan ni Mayor Isko before ha, para linisin talaga. Bakit? Guys, uulitin ko ulit ha, bakit nililinis ni Mayor Isko to sa gasa kahit yung mga nagtitinda? Guys, unang-una hindi naman ho pinagbabawalan ni Mayor Isko na magtinda or maghanap buhay itong mga taong to. Ang kanya lang, no, ang sa atin na lang din, no, na citizen ng Maynila, ano ba naman yung iayos nila yung way of pamumuhay nila, na sa gayon hindi rin sila makaabala sa ibang namumuhay lang din o naghahanap buhay, di ba? Nakapagtinda ka nga, nakaabala ka naman, no, sa ibang naghahanap buhay din, di ba? Okay, going in Blumentritt. Parang malinis yung kalsada ngayon ah. Okay, Blumentritt. Guys, wala na si Jollibee Blumentritt oh. Ang daming memories dyan. Bata pa lang ako, Jollibee na yan. Blumentritt during lunchtime. So far malinis, to be honest guys. Hindi ko kayo bibigyan ng review na bias dito ha. Malinis to ngayon. Hindi, guys, comment down guys ha. Hindi kaya nilinis talaga sadya ito before magbotohan para kapag nagkaroon ng turnover or transition is wala na gaanong butas? Is it still part of controlling the damage? Malinis eh oh. Di ba? Maayos. Yun nga lang itong sidewalk, di ba? Ikot tayo rito. Okay. Tingnan natin kung masusolusyonan pa ni Mayor tong mga sidewalk dito ha. Iisa-isahin natin to, pati ang Divisoria ulit. Diba? Malinis guys, malinis. Di ako magiging bias sa inyo ha, pero yun lang, isa lang sa tumatakbo sa akin yung sa isip ko. Maybe yung mga last projects or itong mga daanan na to sinadya na talagang ipalinis. Pero isa ito
no, sa mga mami, tita, kung saan man kayong bansa ulit manonood sa akin, isa ito sa ano ba to? Kapanonood ko lang kasi ng interview ni Mayor Isko, ano daw yung mga magiging plano niya sa Maynila. Unang-una, yung cleanliness ng Kamaynilaan. Kasi literal naman very evident naman talaga na dumumi ulit yung Maynila. Ako guys, taga Maynila ako kaya nasasabi ko taga Maynila ako, dito ako namamalengke. Ito yung nilalakaran ko, dinadaanan ko, 'di ba? Pinamamalengkehan ko. So somehow, at some point, alam ko din naman talaga. Alright, may dadaanan pa tayo. Last one, bago umuwi. Abad Santos, Hospital ng Tondo. Pasok tayo dito sa may Solis Street. Ito guys meron kasing mga chismis lang naman to. Chismis to, hindi ko to patotohanan or what. Chismis lang to, nasagap ko lang kahapon tsaka ito mga nagdaang week na ang mga barangay officials daw dito ay pilit na ipinupush si Hani Lacuna na iboto. Given the fact na kaming mga taga Maynila ay, let's say, hindi naman gaano talaga naramdaman si Mayor Hani Lacuna. Hindi naman talaga totally and very evident. Kayo na lang sige na makakapanood nito kahit hindi kayo taga Maynila pinupush nila. Unang-una, naiisip ko bakit kaya nila pinupushihan nila Lacuna kahit na ganun ang naging performance sa Manila. Unang-una siguro dahil nalalagyan sila, nabibigyan sila. Pangalawa, naging maluwag si Hani Lacuna sa pagbibigay ng projects. Kung maluwag ang pagbibigay ng projects, pag-approve ng mga budgets, malaki din ang SOP ng mga barangay officials natin. Pangalawa, yung power nila, yung authority nila sa mga nasasakupan nila. Na itong mga barangay na to sila yung mga enabler or mga paano natin masasabi nito? Hindi enabler sila yung mismo nag-a-allow sa mga relatives nila or sa mga kakilala nila na mag-park or gamitin itong mga sidewalks na nakaraan pilit na nililinis ni Mayor Isko Moreno. Naririnig tayo ni ate ata. Ligo tayo dito. Itong lugar na to guys, I'll tell you, last year or 2023, 4 ang namatay sa kalsadang ito. Why? Dahil napakasikip. Yung mga tao naglalakad sa gilid, mga bata nakatatakbo, maaga pa guys pero grabe traffic dito. Grabe ayun kita nyo yan, naglalagay pa ng kubol dyan. Kita nyo yung mga nakapark sa gilid. See? Babalikan ko to ng gabi guys. Babalikan ko to ng gabi. Papakita ko sa inyo. Gusto ko patunayan. Gusto na naman patunayan. Well anyway guys, yun lang naman for our short, quick tour dito sa Maynila. Dito muna tayo sa lugar natin bago natin tapusin to. Maraming salamat at congratulations ulit para sa ating bagong mayor, para sa mga tao at Manilenyong bumoto para kay Mayor Isko at naniwala ulit. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa mga taong alam nyo na, kahit nagkaroon ng bigaya, nagkaroon ng mga ayudang ganito kalulupit, branded mas pinili pa rin si Mayor Isko. Again guys, this is Sir John Jericho Jacob. Papakita ko sa inyo ulit ng Maynila your daily vlogger signing out.